Josh Smith Individual Bible Baptist. Okay, without further ado, let's embark on this enlightening journey of exploration and understanding. Kois, Josh Smith, you have the floor for your opening statement. Okay, maraming salamat, no? Thank you for the invitation. It is my honor to be with you in this formal platform. Sa ating paksa ay patutunayan ko na can trust the information within the Bible. Ang Biblia at ito ay aking hihimay-himayin. Sa pasimula, sa usaping siyensya, sa loob ng Biblia, ang tanging tinatanggap ay ang tinatawag na in terms of biology, no? So, dito ko sisimulan sa science na it is a trust information talaga at hindi katulad ng ibang paniniwala o ibang pananampalataya na hindi trusted yan, it is a physics lang, katulad ng Harry Potter lang yan, katulad ng mga physics books lang yan. Hindi. Mas para sa amin na naniniwala sa Bible believer, mas binibigyan diin ng science ang information na ibinibigay ng Bible. Katulad na lamang sa tinatawag nating evolution. Hindi tinatanggap ng Bible yung mutation o yung other aspect of the human evolution, pero meron siyang isang tinatanggap. Ano yun? Ito yung molecular and cellular basis of human evolution. But not all the scientific explanation is yun nga, tinatanggap ng science. But this evolution na nagsimula sa molecular and cellular ay tinatanggap ng Biblia, at dito natin magsisimula na it is trusted and ang information sa Bible. Sa pag-aaral na ito ay pinaniniwalaan ng origin of life ay nagmumula sa molecule and cell, kung saan sa pag-aaral ng siyensya dito nagsisimula ang arthropods, archaea, bacteria, planks, fungi, vertebrates and mollusks. At sa pamamagitan ng vertebrates at mollusks ay nabuo ang tetrapods na pinagmulan ng squamates, birds, primates or apes, mammals and amphibians. Ngunit ang Biblia ay hindi naniniwala sa mutation, kundi mula sa molecular and cellular lang. At ito'y naging tao. Okay? So, from the perspective of molecules, hindi na kinakailangan ng molecules, nagkaroon ng buntot or nagkaroon ng kamay, ng paa, gumapang, tapos saka nagkaroon siya ng evolution because of the time. Pero sa paniniwala sa Bible, formation from molecule itself ay naging tao agad ito na mababasa natin sa Genesis 2:7 na ito naman na nasusulat. At nilalang ng Panginoong Diyos at tao sa alabok ng lupa at hiningaan ng kanyang mga butas sa ilong na hiningaan ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Gusto kong bigyan ng diin ng salitang alabok ng lupa, which the science affirmed to the elements of the earth dust. At ang human molecular and cellular ay meron din tulad na lamang ng carbon, calcium, phosphorus, sulfur, potassium, sodium, chlorine, and magnesium. Ngayon, bakit meron din ng ibang mga insect at hayop? Because the Bible affirmed that the life came from molecular and cellular, which is the earth dust or alabok ng lupa, at dito rin nagmula ang mga hayop at insects. So that's why the human and animal ay magkaroon sila ng meron silang same elements katulad ng potassium, katulad ng calciums. Meron sila because they came from the dust, from the earth dust. So, sa ganitong pag-aaral ay sumasangay ng Bible, pero hindi sa mutation, kundi sa molecular and cellular evolution. Sa pagpapatuloy ng aking tindig, ako'y naniniwala na informative talaga ang Bible. Una, sa 1,000 taon lamang tumatagal ang evolution at hindi million years. Marami nagsasabi na bago magkaroon ng mutation na evolution, it took million years. But this perspective ay maaaring tignan natin na may nakaabot na ba na tao na million years para sabihin na the evolution is from 6 million to 15 million years? I don't think so, kasi wala pang nakakaabot in terms of history. Pero in terms of perspective of Bible is 1,000 years lang mag-e-evolve ka na, no? Magkakaroon na ng evolution or pagbabago or tinatawag na possible mutation because of some genetic abnormality or other forces. Ayon sa Genesis, ang bawat pagkakalalang ay isang araw lamang sa Diyos. At sa tao, ang katumbas ay 1,000 taon. Dito tayo magpo-focus. Kung kanina is the Bible affirmed for the molecular and cellular na from the earth dust,
with this element ay nag-form ang isang tao. Now, another information is yung evolution na ito ay hindi 15 million years but just a 1,000 years. Isa sa mga masasabi natin dito ay ang sinulat ni Pedro sa ikalawang Pedro 3:8. Dapat huwag din yung kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, ng isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ang million years ay may tuturo na theoretical computation or maaari din namang error computation. Isang patunay dito ay mula na ang discovery results ni Robert Hooke noong 1665 at hindi pa inaabot ng million years, pero there is hundreds of experiment, mutation, and new modern interpretation discovery na kahit ang virus ay nag-evolve over a century. So, sa perspective ng iba, it is it took a million years. Pero sa perspective ng Bible ay 1,000 years lang yan for the human or one day lang yan. Katulad ng pagkakalalang ng there should be a light nung sa Genesis. 6 na araw lang nilalang sa Diyos ay 6 na araw, pero sa computation ng tao it is 6,000 years, no, or one day is equivalent to 1,000 years. Bakit? No, sapagkat also the science affirm with this with this theory or with this study. Bakit? Sa pag-aaral ng tinatawag nating diperception or chronoception. Sa ganito, the time difference, ito pumapasok of time dilations where it could be caused by velocity or relative, caused by gravity or acceleration, or combined effect of velocity of gravitational time dilation. Tatandaan natin, there is a different timeline on Earth and Mars. There is a different timeline on Pluto versus Venus, Earth versus Mars. So, sa ganitong physical evidence, masasabi natin na accurate ang Bible. It's not million years but it's just 1,000 years. So bakit? Kasi the more na ikaw ay nasa space out of the atmospheric mo sa Earth because of the gravity and other forces katulad ng velocity and relativity of the physicist, is masasabi natin na okay nga, no, sa Mars, sa ibang planet, ang isang araw nila ay 25 hours katulad na lamang ng Mars. Yun nga, sa Mercury ang isang araw nila ay 1,408 hours. Sa Neptune it is just 16 hours. Sa Saturn is 11 hours. So therefore, this kind of time dilation, no, masabi natin na nag-a-affirm ang science patungkol dito. So, ang Bible ba ay maaaring mali sa 1,000 years? No, kasi tinatawag natin ang lugar ng Diyos ay nasa ikatlong langit. So mababasa natin yan sa ikalawang Korinto 12:2. Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko, Diyos ang nakakalam, na inagaw hanggang sa ikatlong langit. The Bible has 3 kinds of heaven. The first heaven of the first firmament is the heaven of the earth. The second heaven is the Milky Way and the galaxy except. And the third heaven is the throne of God o yung nasa Diyos. Kung titignan natin ang ang scientific, no, or yung mga physicists in terms of time perception of chronoception, sa light years, sa layo nito ay nagkakaroon ng time difference. So yung claim ng Bible na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao ay nag-a-affirm sa ganitong konsepto. So therefore, ang information sa Bible ay mapagkakatiwalaan because of these premises. So kung titignan natin, tama ba na million years? I don't think so, kasi even the virus itself, ilan na ba ang tinakbo ng virus since the 15th century, 14th century? Ilan na ba ang tinakbo? Nagkaroon na tayo ng iba't ibang virus variant. Nagkaroon na tayo ng Spanish flu, different kinds of flu, different kinds of, even the tuberculosis ay nagagamot na over the century. But yung ganitong mga perspective of the Bible ay sinasabi ng Bible, everything it is just 1,000 years to become magkaroon ng evolution, magkaroon ng perspective, no? At ito'y kinokontra sa kinakailangan mag 15 years. Even the carbon dating is hindi mapapatunayan ng mga nagsasabi na carbon dating can say the 15 years. What is the basis? The basis is just a mathematical computation itself. But
the physical aspect, the physical things, no? Kung talagang ang evolution or in terms of science ngayon, pagsasabi natin na pag-develop in terms of fungi, pag-develop ng mga bacteria ay goes for the million years, dapat hindi tayo nagkakaroon ng mga iba't ibang experimentation katulad ng development of the cells, mutations of the cells, and other experiment na magpapatunay na kasi hindi pa natin naangat yung ganitong perspective because we need a million years to evolve. But then again, even the scientists say it is just a century away to evolve a molecular. It is just a century away to evolve the intellectual of a human being. It is just a century away, but not a million years away. So, kung titignan natin, even the science affirm the Bible that the information within the Bible is to be trusted. Lalo na sinasabi ng Panginoon, no, na kahit tumingala ka sa langit, kahit makita mo na pula ang langit sa umaga at gabi, ay hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin ba ng pagpula ng langit? Even the weathers affirm the Bible that it is trusted. Kapag ikaw ay marunong sa pagtingin sa langit, kapag sa umaga ay pula, it means hindi uulan. Pero kapag pula sa umaga, uulan. Pag pula sa gabi, hindi uulan. So yun, ina-affirm din yun ng Bible na even the weather, even the law, it applies, lalo sa pagpapatawad. Sabi, makipag-ayos ka sa iyong kapwa, baka ikaw ay ibigay sa tanod at pagbayaran mo ng ilang libong beles ang iyong kasalanan sa iyong kapwa. It applies also the information na hindi porket tayo magka-iglesia at pag magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, ay okay na hindi tayo magkaroon ng legal basis. Even the Bible affirms the law na kapag hindi ka nakipagkasundo bago ka magkaroon ng alay o matapos yung journey mo, baka ipakulong ka. So, this premises from the science, from the math, the technology itself, even the part of the Solomon sa pagbuild niya ng temple, even the Noah sa pagbuild niya ng ark, masasabi natin that every measurement of the Bible, even the velocity of the wind, ay sinasabi rin kung paano makuha. Lalo't na sinasabi yun sa Book of Job na ganun din ang computation in terms of engineering to compute the wind load. So dito natin masasabi that the Bible is talagang informative. The Bible is one of the basis na atin, no? It is not just a character, it is not a character development, but in how we see the future, how we see the science itself of the earth. Even the earth, sinasabi rin ng Bible is bilog. At sinasabi rin naman ito ng science that bilog because of navigational plan, because of its navigational route, and the end of the map. It affirms that the world is a sphere. Pero bago pa magkaroon ng 15th century, 18th century, or 20th century na pag-aaral, the Bible is already written that the earth is sphere but not flat. So dito natin masasabi na dito natin masasabi that the information in the Bible is to become trusted. Ang problema lang is how we interpret the Bible itself, how we see the Bible itself. And paano natin masasabi na meron kasing kontrahan o ganito, ganyan, kontra sa Bible, kontra sa ganito, kontra sa ganito. Pero bilang isang mangangaral, I saw every aspect of the Bible in terms of science, in terms of math computation, in terms of wind, in terms of wind, the time, even in the drought, the season, even in the farming. Para sa akin, I study this Bible at lahat sinasabi rito is affirm about what is the physical aspect of the earth, what is the physical aspect in the philosophy and character behavior. Katulad na lamang sa sinasabi sa Psalms, ang isang taong mapagpalalo sa kanyang sarili ay hindi marunong makinig, and that is part of the psychological development. At makikita naman natin, even without the Bible, even about the Bible, but the psychologist study na kapag ang isang tao ay hindi marunong makinig sa payo, ay nagkakaroon siya ng ego na tinatawag, nagkakaroon siya ng alter ego, or everything na magde-depride ang sarili niya, magtataas ng sarili niya para hindi niya pakinggan ng iba, but then again, it result in some destructive way.
Well, it is another premise that even the psychology and the Bible interconnected, or kumbaga sila ay nagiging iisa rin in terms of how they see the philosophy, how they see the character development, and how they learn, no, Bible versus the Bible versus the psychiatrist. Kung titignan mo, sila ay interconnected, or may kita mo rin yung reasoning ng psychologist ay reasoning din ng Bible. Reasoning ng law is also reason in the Bible, and even the reason of the science is also the reason of the Bible. So for me, I can trust the information within the Bible, within and out of it. Salamat po. Okay, thank you so much for that speech, Josmith.